We're reading the book of Isaiah chapter 6. Ito mga kapatid yung nakita ni Propeta Isaiah or Isaiah. Dito namatay si King Uzziah. At pag binasa natin mga kapatid ang 2 Chronicles 26 verse 5, ito yung hari na naging mapagmataas noong nakuha niya na ang tagumpay, mga kapatid. Naging mapagmataas siya dahil nakuha niya ng tagumpay nakalimot na siya sa Diyos. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. And time again, Sister Cynthia, we can relate onto this. When Jesus was, in fact, there was a man, Sister Edith, when Jesus healed the man, I think it was leprosy, and then Jesus found him again in the church, in the synagogue, and Jesus said to him, sin no more. Huwag ka na ulit magkasala ulit. And Jesus reminded the 9. Where are the 9? Maraming tao nakakalimot sa Diyos. Akala nila, wag na lang, hindi maunaway ng Diyos Pwede maging maunaway ng Diyos. Pero alam ng Diyos mga kapatid, pagka binobola na lang natin siya, hindi mo pwedeng utuin ng Diyos Yan ang problema. Pwede mong utuin ng tao. Kaya yung mga nakakalimot, mahirap yun. Bumalik tayo sa Diyos. Yung mga nakikinig ng ating Bible study ngayon na nakakalimot sa Diyos, huwag kayong makalimot. Itong si Haring Uzziah, basahin mo 2 Chronicles 26. Yan mga kapatid ang haring nakalimot sa Diyos. Dahil sa kanyang tagumpay, naging mataas. Parang yung nagkabisa lang. Nung nagkabisa na, magsusumbong na ng mga walang bisa. Samantalang kanina, siya rin walang bisa. Magtataka ka ngayon Magtataka ka, nagsusumbong ngayon yung nakabisa, samantalang kanina wala rin isang bisa, takot din siyang maisumbong. Pero ngayon hindi na siya natatakot, naku, isusumbong kita. Mga hangal na mga tao, para sa akin, very unfair, very unloving, very careless. Hindi na nila nararamdaman yung nararamdaman ng iba dahil hindi na sila ganoon. At ito ang nangyari kay King Uzziah. Kaya maganda, pag binasa natin itong Isaiah chapter 6, balikan natin ang buhay ni Haring Uzziah. Sino ba siya? Naging mapagmataas siya Naging malakas siya. Kasi pag tinignan mo, Sister Cynthia, he began his reign, naghari siya at the age of 16. So imagine mo, from 16 years of age up to the year 52, kukwentahin natin, Sister Edith, makikita natin. And mga kapatid, ito ay Bible study. Sister Mercy minus 16. Para maunawaan natin, 36 years siyang naghari. And in 2 Kings 15:3, sinasabi, he did what was right in the sight of the Lord according to all that his father Amaziah had done. 2 Chronicles 26:5, he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. As long as he sought the Lord, God made him prosper. Look at that, Sister Edith. As long as the king sought or hinanap niya ang Panginoon, Sister Mercy, hanggat hinahanap niya ang Panginoon, hanggat kumukonsulta siya sa Diyos, hanggang nagtitiwala siya sa Panginoon, pinagpala siyang mainam ng Diyos. Ganun din tayo. Hindi natin matatagpuan ang totoong kagalakan ng buhay kung wala ang Diyos.
Huwag natin siyang alisin sa equation. Huwag nating iwanan ang Panginoon. Huwag nating iwanan ang presensya ng Diyos. Tama yung mga taong umaalis, wala naman silang napupuntahan. Kaya pag tinignan mo ang buhay nila, wala rin lang nangyari. Umalis lang for what? Aalis ng church pero maninira din ng ibang church. Ano ang sasabihin mo sa Panginoon sa bago mong church? Paninira din ang itinanim mo sa inalisan mo kung umalis ka. Amen ba? Nakukuha niyo mga kapatid, Sister Cynthia, ang point ko? Paano ka mananalangin sa bago mong church sa Panginoon na patawarin yung mga taong naninira sa Kanya or pagpalain siya, samantalang sila na umalis, walang ginawa kundi tirahin, sirain, ang mga ganyan, ganito. Hindi matuwid sa harap ng Diyos. Hindi karapat dapat yan, mga kapatid. Wala kang ipapanalangin because you are just making yourself a foolish. Hindi ka pwedeng manalangin sa Panginoon na, Panginoon, ganito, pagpalain mo ako, Panginoon, ganito. Mga kapatid, magpatawad kayo, huwag kayong maninira, samantalang ikaw sa sarili mo, you are the one who's doing what you are preaching. You cannot preach what you don't do, what you cannot do. You have to do what you preach. So si Haring Uzziah, mga kapatid, ay isang magiting, magaling na hari at lagi siyang nagtatagumpay laban sa mga Palisteo and other neighboring nations. He was considered to be a strong king. Uzziah, according to the historical account, was an energetic leader, builder, planner. 2 Chronicles 26 verse 8 says of Uzziah, his fame spread as far as the entrance of Egypt, for he became exceedingly strong. Naging napaka-lakas ni Haring Uzziah. However, ang problema kasi, Sister Edith, at hindi ko ito maubos maisip, mga kapatid, until now, bakit itong mga haring ito naging maganda ang posibilidad? In fact, pag binasa mo ang buhay ng Haring Solomon, napaka very, very powerful. Very, very powerful. And yet, he dropped the ball. Don't drop the ball, mga kapatid. Alam natin matindi ang pinagdadaanan ng mga hari na ito kasi nasa ibang level sila eh. Siyempre, Sister Edith, tayo nandito lang tayo sa ganitong level eh. Pero imagine, you are so powerful. You have God with you. You have all the prophets. You have all the luxury and the privileges. Lahat kaya mong gawin eh. Yet King Solomon and this king that we are studying now, King Uzziah, dropped the ball at the end of their lives. Regardless of how powerful, how famous they were, I'm talking about Solomon and Uzziah, but 2 Chronicles 26 verse 16 says, but when he was strong, his heart was lifted up. Naging arrogante siya. To his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Ginawa na naman niya yung ginawa ni Haring Saul. Kaya nagkaroon ng separation of the state and the church, di ba? Ito yun eh. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Dapat kung anong function mo, yun lang ang gawin mo. You are functioning as the head of the state. You cannot function the function of the priest. Kaya kahit ngayon sa ating English legal system, and in fact, in the Philippine legal system, we have three bodies of the government. We have the executive, we have the judiciary, and we have the legislative. Executive, yan yung bumubuo ng batas. Yung mga nasa cabinet secretary, the president, or sa ating bansa sa Inglaterra, we have the prime minister and the
secretaries of the cabinets of different departments. We have the judiciary who hears the case. And then we have the legislative, we have the House of Commons and the House of Lords. Nagkakaroon ng separation. Yun lang ang pagkakamali niya. Alam na nitong si Haring Uzziah ang naging dahilan bakit inalis kay Haring Saul. Alam na nila yan eh. Kasi they have chronicles. Yung mga hari, Sister Edith, hindi yan basta nagiging hari, nagbabasa yan ng mga, ano kaya nangyari doon sa aking inalis ng presidente? Ba't kasi tinanggal ng Panginoon? Itong si Haring Uzziah, alam niya na nangyari sa kanyang ninunong si Solomon, sa kanyang ninunong si Saul, o yung mga naunang hari, kasi may mga predecessor yan eh. Amen ba mga kapatid? Tatanungin mo ang sarili mo, bakit kaya yung carer ng matandang ito, ba't kaya tinanggal? Bakit kaya tinanggal itong katulong ng among ito? Ano kaya naging dahilan? Magtatanong ka. Para yung approach mo sa trabahong ito o sa bagay na ito, maiba doon sa nauna. Itong si Haring Uzziah, hindi man lang siya nagtanong. Alam niya nang yun na naging dahilan, kaya tinanggal, di ba? Matatandaan mo, Sister Ne, ang sabi ni Propeta Samuel kay Solomon, kay Haring Saul, alam mo ba ngayong Saul, sabi ng Panginoon kay Saul, ngayong oras na ito, inihilera na ng Panginoon. Gumagawa na ang Panginoon ng timeline, the overall master plan, gumagawa na ng succession ng monarchy ang Panginoon on your behalf. But because of what you have done, that crown has been taken, has been removed from you. God has told me to go to a place in Bethlehem, to the land of Jesse, to find that person who will replace you as the next king. Anong ginawa ni Haring Saul? Simple lang, Sister Edith. Nag-ano lang siya eh. Ginawa niya lang nag-burn lang siya ng incense sa altar. Nainip siya sa pagdating ni Propeta Samuel. Eto na naman tayo eh. Kaya Haring Uzziah, ito rin, copycat, kapatid. Copycat. Paulit-ulit lang eh. Ano ang itinuturo sa atin ng Diyos, Sister Cynthia? Maraming pagkakamali ang mga taong nauna. Kaya maganda, Sister Mercy, ang maging salamin natin, alam mo, yung pagkakamali ng iba. Yun ang pinakamagandang salamin sa buhay. Ba't kaya yung taong yun nabigo? Hindi ko gagawin yung ginawa niya. Di ba sa atin, natanda mo yan, Sister Jane, ng mga bata tayo, may nakikita tayo sa mudguard na, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Nakita mo yan, Sister Edith? Nung mga bata tayo, di ba? Nasa mudguard ng mga jeep. Paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Kung maganda ang ipinamana. And usually siguro maganda kasi tatay natin, idol natin sila eh. Mga nanay natin, idol natin sila. Sila yung ating pattern. Ganun din tayo, Sister Charmy. Maging pattern natin ang buhay ng ibang nabigo sa buhay. Dapat sana itong si Haring Uzziah, naging pattern niya ng buhay ni Haring Saul, buhay ni Haring Solomon. Kasi yan mga powerful people, king ka ng Israel eh. You are the king of the chosen nation of the Lord. But the Bible says clearly, God struck Uzziah with leprosy and he was an isolated leper until his death. Isang haring sikat, sinasamba, iniidolo ng marami. Ngunit deep inside his skin, sa loob ng kanyang balat, kasi minsan nakatago yan, Sister Edith, di ba? Di ba yung mga king, may mga robe yan, may mga royal robe of honor. Magandang labas, pero yung balat, puro ketong. You know what suggest, Sister Edith, is that there are people who are good physically, who can look nice outwardly, but deep inside, when you remove the cloth, when you take off that robe, there is leprosy. Bakbak ang loob.
Yun ang nangyari dito kay Haring Uzziah. Kaya the Bible is telling us that his life ended tragically. Yan yun ang yun ang masakit eh. Yung parang ang ganda ng pasimula mo eh. Ang ganda na sana eh. Yet, you died tragically. And then, Isaiah had a great reason to be discouraged. Kasi Prophet Isaiah apparently is a millionaire, he's a very wealthy person. But, nung namatay si Haring Uzziah, nung namatay si King Uzziah, in the year a great and wise king died, he died tragically. At may dahilan si Propeta Isaias na ma-discourage sa pagkamatay ni Haring Uzziah. Kasi maganda eh, kilala, tanyag si King Uzziah. And because his life ended tragically. Now, the question to Prophet Isaiah could be like, where are you, God? Namatay itong magaling na hari eh. Where are you? And could it be that God showed him where God is? God said, I am still sitting on my throne. Yes, the king, that great king died, but I'm still on the throne. I'm still on the throne in heaven, and I am still in charge of everything. Maaring mawala sa buhay natin yung mga gusto natin, mahal natin. Kuhanin ng Panginoon yung mga bagay na mahalaga sa atin. Just like Abraham. You see, God will sometimes test your faith by taking away what is the world. God will sometimes ask you to give Him, offer Him what for you is a world for you. Yung something na mahalaga, but God will sometimes ask you, are you ready? Are you willing to give it to me? Is there anything higher than me in your life? That's why in the book of Exodus, sabi ng Panginoon, Sister Cynthia, you shall love the Lord with everything. Nothing should replace God. And He's still on the throne. He's not having a chair, Sister Cynthia. Kasi, lahat ng tao pwedeng umupo sa silya. But, a sovereign king will sit on a throne. He sits on a throne. At yung may mga proper authority and sovereignty they sit on thrones. Hindi sila pwedeng silya-silya lang. They sit on throne. There are many prophets and writings in the Bible that says God has a throne. 1 Kings 22 verse 19, Prophet Micaiah saw God's throne. Job 26 verse 9, Job saw God's throne. In Psalms 9:4, Psalms 9:7, and Psalms 11 verse 4, David saw the throne of God. Psalms 45 verse 6, 47 verse 8, the sons of Korah saw God's throne. Psalms 89:14, Ethan the Israelite saw God's throne. Lamentations 5:19, Panaghoy 5:19, Jeremiah saw the throne of God. Ezekiel 1:26, Ezekiel 10:1, Ezekiel saw the throne of God. Daniel 7 verse 9, Daniel saw the throne of God. Revelations 4:1-11, the Apostle John the Beloved saw the throne of God. So totoong may trono ang Diyos. So ito tinatanong, maaaring kaya nawawalaan ng lakas ng loob si Propeta Isaias dahil namatay ang matapang at magaling na lider ng Judah. Sino na ngayon ang uupo? Sino na ngayon ang nasa trono? Because there seems to be no one to replace Uzziah. And God was probably telling Prophet Isaiah, I am still on the throne. Maybe sinasabihan siya ng Panginoon, Uzziah may not be on his throne, but I am the Lord, the sovereign God, the Almighty God is still sitting on my throne. Sister Cynthia, I would like to show the
the throne that Prophet Isaiah may have seen. Mga kapatid, papakitaan tayo ni Sister Cynthia ng the picture of the throne. Not this one, Sister Cynthia, the colored one. Thank you. And this may be the throne that Prophet Isaiah may have seen. So ito marahil mga kapatid ang sinasabing trono ni Propeta Isaiah. The throne was exalted and majestic. Ito yung sinasabi mga kapatid. And also, Sister Cynthia, can we show them the train, yung may red? Ito yung sinasabi mga kapatid ni Prophet Isaiah that his train fills the temple of God. Yung train, mga kapatid, nung unang panahon, yung mga hari, mga kings, they wear robes with long trains because they were difficult to maneuver and work in. Wearing a long train mean I am important enough that I don't have to work. That's why they have long trains. The longer the trains, the more important the king is. Kaya noon, Sister Edith, pahabaan ng train. Ano yung train, Sister Edith? Trahe. Essentially, ito yung ginagawa ngayon ng mga bride na sinusuot nila na mahabang trahe di boda. Diba? Pero nung kinasal si Sister Jane, umuwi kami, talagang ang haba ng trahe. Ganun din ang Lord. The longer the train, the more important the king is. It shows, Sister Cynthia, that the Lord God that we are serving now, He is the most important king because His train fills the temple. How majestic it is. How majestic it is, Sister Mercy. Pag nakarating tayo sa langit, His train fills the heavens. Mahalaga na paparangalan ang Panginoon, Sister Edith. He is so honored and dignified, so important that the train of His robe filled the temple. And this train, the trahe, is a long train. Now, Sister Cynthia, balik tayo ulit doon sa may throne ng Panginoon. Above the throne, dito mga kapatid, dito medyo iba ang pagkakakuha, but I'm reading the wordings, the exact words of Prophet Isaiah. Above it stood seraphim. So mga kapatid, seraphim is the surrounding angels. They are angels of God surrounding the throne. Balik natin, Sister Cynthia, muna doon sa may De Colores. Ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah, just to give you a glimpse of what is being said. At least meron tayong visual, mga kapatid, hindi yung wordings lang. So, above it, according to Prophet Isaiah, stood seraphim. Seraphim, siya yung mga anghel ng Panginoon. Surrounding the throne of God are angels known here as seraphim. Marami tayong mababasa niyan, mga cherubim, Psalms 80 verse 1, Isaiah 37 verse 16, Ezekiel chapter 10 verse 3, or as the living creatures as per Revelation 4:6 to 11. But, Sister Cynthia, this seraphim, itong mga anghel na ito na ang pangalan na tinawag na seraphim, this is the only chapter apparently in the Bible na yung mga creatures na ito, mga kapatid, ay binigyan ng pangalan seraphim. Now, Sister Cynthia, we can show them seraphim as per Isaiah 6 verse 2. So mga kapatid, ito yung above him stood the seraphim, each had 6 wings. Kaya kanina, nung iba't ibang kulay nating nakita yung may trono ng Panginoon,
Each of the seraphim, they had 6 wings. With the 2, he covered his face. With the 2, I'm talking about the wings. So, each had 6 wings, dot dot, two tuldok. With the 2 wings, he covered his face. And with the 2 wings, he covered his feet. And with the 2 wings, he flew. He flies. Now, the name seraphims, according to Ezekiel 1 verse 13, it means the burning ones. Ezekiel 1:13 describes seraphim as cherubim. Ang appearance daw nila mga kapatid is like burning coals of fire, like the appearance of torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright, and out of the fire went lightning. That certainly seems to describe the burning ones. Now, mga kapatid, yung each one had 6 wings. Pag binasa natin ang Revelation chapter 4 verse 8, according to Apostle John, John the Beloved, not John the Baptist, John the Beloved, mentions their 6 wings. They need the 6 wings, kailangan nila ng 6 na wings, so each can cover his face. So the 2 wings, Sister Edith, because there are 6, the first 2 wings to cover the face, to show that they are so humble. Napakababa nilalang para tumingin sa kagandahan, kaningningan, kaluwalhatian ng Diyos. Diba, minsan nahihiya tayo, parang iyak makita. Diba? So those are the uses of the 2 wings. The 2 wings that covers the feet is to hide this humble area of the body. So parang pagtapak, parang nakakahiya. Diba, kaya tayo nagchichinelas, parang pag hindi tayo nakachinelas, si Ed, parang kulang tayo, diba? Parang hiyang-hiya tayo, nakatapak. Diba? So, tinatakpan niya yon ng 2 pang wings, Sister Cynthia. So, may natitira na lang 2 wings. Yung 2 pang wings na natitira, mga kapatid, ay ginagamit ng mga seraphim to fly. According to Exodus 33 verse 20, sinabi ng Panginoon kay Moises, "You cannot see my face, for no man shall see me and live." Ganon din daw mga kapatid sa mga anghel. The seraphim, they cover their faces so they cannot see God. No one can see God. The 2 wings, Sister Mercy, with which the angel fly means nothing else than just being ready and cheerful performance of the commandments of God. They are ready to fly. They are cheerful. Kapag inutusan ng Panginoon, lipat ka agad. Hindi babagal-bagal. Amen mga kapatid? Ganun ang trabaho ng seraphim. Yung 2 wings which they cover their face is just that they cannot endure the brightness of God. Nasisilaw sila sa kaliwanagan ng Diyos. Kahit gusto nilang tumingin, hindi nila kayang tumingin. Yun yung araw, Sister Cynthia, hindi mo na kayang titigan sa sobrang liwanag. Imagine why Paul fell on his horse on his way to Damascus, to Syria. He fell on the ground because of the super bright light that he could not look. He was blinded by the light. Because the brightness of God, He is so bright, na talagang up to the nth level ang brightness ng Panginoon, na kahit yung mga seraphim, bagamat sila ay sinless creature, and therefore, He has to hide Himself. At sinasabi nilang, hindi kami karapat-dapat. They are saying that they are unworthy in the presence of the Almighty God. Each one had 6 wings. Mga kapatid, nakikita niyo yan. 1, 2. Yung 2 feet, Sister Cynthia, natataklo ba ng ating mga sulat? Pero the 2 wings are covering the feet. The seraphims use 4 of their wings to express their humility, and use 2 of their wings to express their willingness,
and ability to serve God. Kahit yung mga anghel, walang ginawa, Sister Edith, kundi maghintay at sumunod sa Diyos. Sa kanilang pagpapakababa, yung mga anghel nga ang bababa. Amen ba? They just fly along, surrounding the throne of the Almighty God. Lumilipad-lipad lang siya, naghihintay. Yun ang trabaho ng mga waiter. Diba? Sister Mercy, yung mga waiter, diba? O, waitress. Wait. Maghihintay. Amen ba? Back muna tayo, Sister Cynthia. Stop muna ang ating sharing. Yung mga waitress, mga kapatid, ang trabaho ng waitress, maghintay. Hindi may mga waitress lagi nagmamadali. Kaya nga wait. Diba, Sister Edith? Maghintay ka, wait ka nga eh. Hindi yung, bilisan nyo, tagal yung order eh. Waiter ka. Okay? Ganon ang trabaho ng mga serapim. Yung secretary. Ang secretary, Sister Edith, may secret. Hindi yung lahat ng ginagawa ng boss mo, psst, alam po sinagawa ng amo ko. Secret. Tari. Ha? Yung mga ingat yaman. Dapat iniingatan mo ang yaman ng organisasyon. Hindi yung ingat yaman para kang si Judas Waldas. Mga kapatid. Yung mga ingat yaman, minsan siya ang nangwawaldas, siya ang numenenok. Mga kapatid, wala na yan kay Serapim. Naalala ko lang. Pero may proper balance, Sister Edith, nakita mo? Yung 4 na wings nila, itinatago nila, nahihiya sila sa Diyos. Amen ba? Pero may mga tao, walang kahiya-hiya sa Diyos. Hindi nahihiya. Amen ba? Pupunta sa simbahan, hindi man lang nagbibihis. Mga kapatid, magbihis-bihis ng kaunti. Maliligo at magme-makeup naman kayo. Magsuklay-suklay ng mga buhok. Amen ba? Sister Lorraine, kung galing kayo sa trabaho, sampo, linggo ha mga kapatid. Diretsahan na tayo rito, Sister Lorraine. Sample, galing ka sa trabaho. Ano? Siyempre, naglinis ka. Siyempre, nagtrabaho ka, pagod ka, mapinawisan ka. Alam kong hindi tinitingnan ng Panginoon ang mga damit at mga... Pero ang tao kasi nakatingin eh. Nakikita kasi ng mga kapatid natin, pagod na pagod ka. Amen ba? Gagawin mo pang tulugan ng simbahan. Doon ka pa dadayo ng tulog. Doon ka pa dadayo ng kain, mga kapatid. Oh. Ay, samantalang ito mga anghel. Amen ba? Yung mga anghel, hiyang-hiya. Pero ang tao, minsan hindi nahihiya sa Diyos. Kaya pag pupunta kayo sa Panginoon, ayusin natin ang pananamit natin. Ayusin. Magdala kayo kung kayo ay nagaling trabaho, magbaon na kayo ng mga damit. Magbaon ng toothbrush, magbaon ng toothpaste, magbaon ng Listerine, magbaon ng suklay, makeup. Amen ba? Ay sa ito mga anghel, walang ginawa kundi maghintay sa utos ng Diyos. They are ready to fly. Amen mga kapatid. Yung 4 wings nila is for adoration and the 2 wings for active energy. Yung 4 na pakpak para itago ang mga sarili nila. At yung 2 pakpak para ibigay nila ang kanilang serbisyo sa Diyos. Matututo rin tayo sa kanila. We shall serve God best when we are most deeply reverent and humbled in His presence. Kapag tayo nagpapakababa, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Panginoon, sino baga naman ako? Panginoon, ako naman walang pinag-aralan. Pero dinala mo ko sa napakagandang bansa. Ito lang, Panginoon, magagawa ko sa iyo, kumanta. Pagkakanta ka, galingan mo na. Amen ba, mga kapatid? Gandahan na ang boses. Amen ba, Sister Edith? Galingan. Gandahan. Amen ba? Oh, kaya may narinig ako nung isang araw, sabi niya, Pastor, meron po kaming may mga practice po kami, kaya sa atin pong Christmas presentation, may mga pasabog po kami. O, sige na, magpapasabog kayo ha. Baka magpapasabugin nyo dyan lagim. Mga kapatid, magpapasabog kayo ay gandahan ang pasabog. Yung talagang spectacular. Aba, ay mga kapatid. Yan ang sinasabi natin. Pero Sister Edith, alam mo, sa Christmas party talaga ngayon, nararamdaman namin yan.
Talaga ngayon, talagang ano to, para na tong X Factor. Nung last year natin, Sister Cynthia, natandaan mo? Talaga namang naiyak tayo sa mga performance. Nandoon si Consul General, ang ating mga dignitaries ng ating Philippine Embassies. Nandoon si Conje, nandoon si Madam Ami ng Polo. Ay talagang hindi sila makapamili. Ang gaganda ng mga performance. Kaya mga kapatid, pag nag-perform kayo sa Diyos, galingan ninyo. Gayahin natin itong mga seraphim na ito. Amen ba? Nahihiya sa Panginoon na talagang babang-baba at nahihiya sa Panginoon. Ready akong maglingkod sa iyo, Panginoon. Maganda kasi sa tao yung naglilingkod, mababa. Hindi naglilingkod ka na, taray-taray mo pa. May mga taong matataray, masusungit. Sumunod nga, masungit naman. Amen ba? Nagbigay nga ng tubig, patapon naman yung tubig, halos wala nang natira doon sa baso. Natapon na lahat ng tubig. Pagpengin tubig, naku, nung binigay, oo nga, sumunod nga, pero magluto ka, naku, nagluto nga, sunog naman. O kaya hilaw. Gandahan natin mga kapatid, para mga seraphim. Amen ba mga kapatid? Itong si Maria, nagbubos ng nagbuhos siya ng magandang, ng napakamahal na pabango sa paa ni Jesus. Kaya, bakit? Nagpapakababa sila eh. Maganda sa tao yung mababa sa harapan ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat pero pinili ka ng Panginoon. Alam mo yun? Kahapon may nakita mo ni Sister May na matabang babae sumali sa Miss Universe yata yun. Para siyang matabang-mataba. Nagtataka yung mga contestant, bakit kaya may mataba dito? Ano ba ito? Patabaan ito? Parang nagbago na yata ang criteria. Pero biro mo, baka manalo pa. Miss Nepal yun. Nepal, Miss Nepal, Nepal. Pero maganda ang katawan niya at maganda siya. Ganon din tayo mga kapatid. Baka hindi tayo karapat-dapat. Pero pinili ka ng Panginoon, sinama ka. Kahit nasa limpusa ka, isinama ka ng Panginoon sa bilang. At least kasali ka kahit pusa ka. Amen ba? O kahit pusa ka, galingan mo na. Amen ba? Hindi susunod ka na rin lang. Hindi pa maganda. Amen ba mga kapatid? Lahat ng ibibigay mo sa Panginoon, kailangan the best. Yan ang naging puhunan ni Abel. Si Abel, pag binasa mo yan, Sister Ami, ng Ami UK pa rin Sister Ami, walang maka-interpret kung bakit nagalit o hindi man nagalit, hindi pinahalagahan ng Panginoon ang handog ni Cain. Pero si Abel, pumili siya ng the best. Ang ibinigay niya sa Panginoon, the best na tupa. Yung mga matatabang tupa, hindi pilay. Kasi minsan nung unang panahon siguro, di ba ngayon, pagka yung mga karne, mga patay na, pag pinatay uli, mura-mura kasi ay double dead yan Di ba? Pero si Abel, pumili siya ng the best. Talagang hindi siya papatay. Papatayin mo rin lang naman yan Amen ba? Parang si Mr. Bean, Sister Mercy. Alam mo si Mr. Bean, wala siyang baso. Kaya sabi niya, meron siyang kape, meron siyang tubig, meron siyang asukal. Ngayon, wala naman siyang baso. Kaya ang ginawa niya, Sister Edith, alam mo ginawa niya? Kinain mo na niya ang kape. Mamaya-maya, ininom niya ng mainit na tubig. Mamaya-maya, nilagay niya na asukal, tsaka yung creamer. Pinaghalo-halo niya na dito sa pinaghalo-halo niya na. Sa piling niya kasi, total, magkakasama-sama din niya sa tiyan ko Pagsasama-samahin ko na lang sa bibig. Ganon yung nangyari kay Cain. Total, bakit? Susunugin ko rin lang naman ang mga palay Ba't hanap ako ng mga matatabang trigo? Hindi na siguro. Kasi masusunog din lang yan Si Abel, hindi. Pumili siya ng the best para sa Panginoon. Mga kapatid. Ganon din kayo. Pag natutunan niyo yung ganyang principle, Panginoon, hindi ako magbibigay sa iyo ng basta-basta. Hindi ako gagawa ng isang bagay na basta-basta para sa Panginoon. Si David, ganon naging puhunan niya Diba? Nabasa mo, Sister Chi? Sister Cherilyn Orbon? O, tama yung mga team na ito, parang meron silang, nasa bahay sila ng isang kapatid natin Yan ang mga magpapasabog mga kapatid. Abangan nyo yung team na yan. May mga pasabog yan. Yan. O, biruin mo. Nandun sila.
Kaya abangan nyo mga kapatid, yung mga hindi nagpa-practice, mga kapatid, baka mga mote kayo. Ha? Mga kapatid, ito ay talagang kahiyaan. Diinan to mga kapatid, hindi ito basta performance lang. Parang lalaban tayo ng tanghalan ng kampiyon dito, Pastor J. Kasi itong mga taong ito, mga kapatid, ayan. Bakit? Gusto nilang magbigay ng the best para sa Panginoon. Si David yan na naging puhunan, Sister Edith. Kasi sabi ng Panginoon kay David, no. David, hindi ka magtatayo ng templo ko ha. Kasi yung kamay mo, maraming dugo eh. Marami kang pinatay eh. Ayoko na may magtatayo sa templo ko na maraming dugo. Gusto ko yung anak mo si Solomon. Kaya si Solomon hindi sa warrior. Pero alam mo ginawa ni David, Sister Edith? Panginoon, salamat. Hindi ako magtatayo. Pero Panginoon, hindi ako papayag na wala akong magagawa. Na hindi ako papayag, Panginoon, wala akong gagawin. Bakit? Kaya kung, Panginoon, o-order ako ng mga magagandang tabla sa Tarsis. O-order ako ng mga magagaling na mga manggagawa sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin ko, Panginoon, upang maibigay ko ang the best para sa iyo. Yun ang ginawa, mga kapatid, ni Haring David. Kaya mga kapatid, ganun din kayo, mga kapatid. Magiging kagaya tayo ng mga serafin. Mabababa, humble. Amen, mga kapatid. Hindi yung palasagot sa mga amo. Amen ba? Pag pinagsabihan ka ng amo mo, mamupo ka na lang. Huwag ka na sumabat. At the end of the week, bayad ka naman eh. Amen ba? At saka kaya ka pinagsasabihan, tanga ba yung amo mong yan? At pagsasabihan ka, sira ulo ba yan? Bakit niya naging mayaman kung sira ulo yan? The fact na nagsasalita yan sa'yo, pakinggan mo na lang. Hindi naman siguro ikaw niyan sasaktan, yun lang. Pero yung pagsasabihan ka, wag ka na sumagot, sumunod ka na lang. Salamat po ma'am, thank you very much. Amen. Ano pa mga kapatid ang narinig ni Haring Isaiah? Holy, holy, holy. Holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Why? Why are they shouting holy, holy, holy? Why 3? Not 2, not 1, but 3. Because the seraphim are not even directly addressing the Lord God here. In fact, hindi naka-address yung sinasabing holy, holy, holy. Hindi naka-address sa Panginoon directly, but they are just proclaiming the glorious nature and character to one another in the presence of the Lord. Kasi nandun na sila sa trono ng Panginoon eh. Sister Cynthia, let's show them again yung decolores natin, yung iba't ibang kulay. Yung decolores natin mga kapatid. Why? Why do they have to repeat the holy, word holy, 3 times? Bakit lagi nilang sinasabing holy, 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 3 holy, 3 times? Hindi ba sapat na yung isa? Hindi ba sapat yung dalawa? Sister Mercy, they say it 3 times because there are 3 persons in the one Godhead. May 3 persona sa iisang pagka-Diyos. In the beginning was the Word. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Edith, let us make man according to our image and likeness. God was talking to the same God. God was talking to His own Son. In the beginning was the Word. Then God the Father said, let there be light. That word, let there be light, Sister Edith, is Jesus. How did we know? Because Jesus said so. I am the light. Diba? Sabi ng God the Father, let there be light. So when Jesus came down to earth, God became human. Jesus said, I am the light. Ako yung liwanag. Kaya mapapansin mo, Sister Cynthia, dalawang beses gumawa ang Panginoon nagsabi ang Panginoon ng liwanag. Let there be light, and then God created on the 4th day, He created the sun. So they cannot say that the light that went out to the mouthpiece of God, 186,000 miles per second from the mouthpiece of God, they cannot say that that light is the sun because God made the sun on the 4th day. They are proclaiming 3 times holy, holy, holy because
They are referring to the three person in the one God. Yung tatlong persona na yon. Amen mga kapatid, sinakukuha nyo na. To say holy, holy, holy is the Lord is to declare His holiness in the highest possible degree. Kaya mapapansin mo mga kapatid, Sister Cynthia, thank you. Mapapansin mo mga kapatid na yung Trinity, sinabi ni Jesus, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Trinitarian. Amen. Three Godheads. In the beginning was the Word. God said in the beginning, which is Genesis. Sabi ng God the Father, let us create man according to our image and according to our likeness. So when Jesus went back to the heavens in the book of Acts, nung nag-ascension ang Panginoon sa langit, si Sir Edith, sabi ng Panginoon sa mga disciples in the book of Acts, I have to go back to heaven because if not, the Holy Spirit cannot come down. We have to exchange. I have to go back and I will send you the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kaya nagkaroon ng Pentecost. In the book of Acts, nagkaroon ng Pentecost because the Holy Spirit filled the people, the 5,000 men. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mahabang theology ito mga kapatid. But just let's focus mga kapatid sa Isaiah. Pero marami pa akong mga kapatid gustong ituro sa inyo. Okay? So let's proceed, Sister Cynthia. Na-excite ako mga kapatid pag ganito mga theology kasi medyo malalalim to mga kapatid eh. Holy, holy, holy. Because there are three. The whole earth is full of His glory. So yung the seraphim, go back again, Sister Cynthia, do that de Colores, please. The seraphim surrounding the throne of God could see this probably more clearly than Isaiah could. The whole earth is filled with His glory. Nakikita ng mga seraphim. Nakikita mo yung slide, yung mga maliliit yung mga seraphim, may mga anim na mga just for the purposes of the description. The posts of the door were shaken by the voice of Him who cried out. So yung boses daw ng mga seraphim the seraphim are majestic beings. Talagang magandang nilalang sila. And their voice carries weight when they speak. When they speak. The doorpost of God's throne room shake. Nauuga na gumagalaw ang pinto ng trono ng Panginoon. It may be that Isaiah was watching from the doorway, and when the seraphim cried out, he could feel the doorposts shake. Kaya mapapansin pala, Sister Cynthia, in the book of Revelation, I think John the Beloved, the one who wrote Revelation, he bowed down to the angel, and the angel said to him, No, don't bow to me. I'm just a creature like you. I'm just a creation like you. The only one you have to bow down is God. Because maybe John the Beloved, that disciple, was starstruck sa ganda ng mga seraphim. Maybe. Kaya mga kapatid, makikita mo, Sister Cynthia, that we are now slowly unfolding, we are now slowly seeing what is like to be in heaven. Nagkakaroon tayo ng glimpse. Nagkakaroon tayo ng hint what it is like to be in heaven. These majestic beings, maybe biblical scholars believe that they are perhaps the highest beings in all of God's creation. Their existence is given over to the praise and worship and honor of the Lord God who is enthroned in heaven. What could we possibly do that is higher calling than that? Kaya ang sabi ni Haring Solomon, Sister Edith, sa book of Ecclesiastes, the entire accountability of man is to give glory to God. Yung magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yun lang ang entirety ng buhay natin, mga kapatid.
Amen ba mga kapatid? This seraphim sang so powerfully, the doorpost were shaken. Yan. Kaya mga kapatid, pagkakanta tayo sa Diyos, kailangan may ganun tayong ganda, may ganun tayong passion sa pag-awit sa Panginoon, may ganung puso sa paglilingkod sa Panginoon, ganung intensity sa pag-awit sa Panginoon. Ito nga mga seraphim na to, ganun sila eh. Pag umaawit sila, talagang buong bigay todo talaga. Kaya bukas kakantahin natin yan, Sister Cynthia. Yung todo, todo, todo. Amen ba? Oh. Kasi marami silang, ito ba mga anghel na to, may pagpapasalamat ba sila sa Panginoon na kagaya natin? Maaaring wala. Sister Edith, ano pang ipagpapasalamat mo? Anghel ka na eh. Wala ka namang utang. Wala ka namang problema sa visa. Oh. Pero tayo, ang dami-dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yan si Sister Edith, mga kapatid, nung una kayo makilala. Mga kapatid, yan si Sister Elaine, nung una kayo makilala. Mga kapatid, yan si Sister Mavic, nung una kayo makilala. Ang mga kapatid, ang mukha nila ay talagang ibang-iba. The way they were and the way they are now. Maraming binago ang Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat ang paglilingkod natin, ang pagkanta natin, ang paggawa natin sa kaharian ng Panginoon to the highest level. Amen mga kapatid? Kailangan gagalingan natin. Yung mga yung mga Juliet Bendaño UK na yan, mga kapatid, tandaan nyo yan. Magpapasabog ng lagim yan, mga kapatid. May pasabog yung mga yan. Kaya marami nag-aabang mga kapatid sa Juliet team, Elaine's team. Go, go, go mga kapatid. Do your best for the glory of God. Kagaya ng ginagawa ng mga seraphim. Amen? Magdadamit kayo? Hindi kayo magdadamit sa mga tao. Magdadamit kayo dahil gusto mong ipakita sa Panginoon. Yung sa buong taon, sa maraming taon ng buhay mo, sa buong taon ng 2023, sa mga nakaraang mga COVID-19, mga paghihirap na yan, nabuhay ka pa. This is your moment to show that you declare, Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Mga kapatid, marami itong si Isaiah eh. Sabi ni Isaiah, mga kapatid, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Prophet Isaiah is saying that. Nakita niya at narinig niya ang sinasabi ng mga seraphim. Second, nagkaroon siya ng vision of the Lord God. Nakita niya ang korte ng Panginoon. When Isaiah saw the angels in all their holy humility, obedience, and praise to God, he realized not only that he was unlike the Lord God, he was also unlike the angels. Because they could cry out, Holy, 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 and praise God so beautifully. But he could not because he was a man of unclean lips. Yung kanyang bibig ay madumi. Yung kanyang bibig ay maaari nakakapagsalita siya ng mga bagay na hindi maganda. He was as if saying, I am a man of unclean lips. I cannot say holy, holy, holy. Nakagaya na sinasabi ng mga seraphim, they are holy. Because the seraphim are angels of the Lord. How could they be entitled, eligible to how can they be qualified to serve and to go around the throne of the Almighty God if they are not holy themselves? So sinasabi ni Propeta Isaiah na I am not holy. They see God and live. So sinasabi ni Propeta Isaiah na maaaring narinig niya ang naalala niya ang sinabi ng Panginoon kay Moises that no one can see me and live. So sinasabi ni Haring Isaiah ngayon, ni Propeta Isaiah na nakita ko na ang Diyos. So kailangan mamatay na ako because I am unholy. When Isaiah saw the Lord, he knew what kind of man he was. Nakita niya kung anong klaseng tao siya. Nakikita niyo mga kapatid, kung mga kapatid ko kayo makakapagpalinig po. Sister Edith, alam ko pag umuwi ka ng Pilipinas, alam mo ano mong gagawin? Sister Edith, alam ko anong gagawin? Magpunta ng dentist, yeah? Magpalinis ng mga facial, ha? Magpapa-facial ka eh. Yan yung gagawin sa Pinas eh, mga papagupit. Basta lahat ng mga kolorete.
Alam mo dun sa Maynila, Sister Chick, meron doong isang linisan ng muka. Pagka natatanggal nila yung muka, hindi nila itatapon. Ipapakita nila sa'yo, oh ma'am, sir, pagising mo, sir, natutulog ka, may pipino ka dito eh. Pagising mo, pagmukha ng mga mata mo ganyan, papakitan sa'yo, gano'ng kadaming mga tanggal na mga blackheads, whiteheads, na mga buni at alipunga ang natanggal sa mukha mo, kapatid. Yan, papakitan sa sir. Yan ang tama. Amen. Bakit ko sinasabi yon? Malalaman mo ang kahinaan mo bilang tao pag ang kaharap mo ay isang matuwid, banal at kataas-taasang Diyos. Ganun ang nangyari kay Propeta Isaias. As poorly as he compared to the seraphim, there was nothing in relation to how he compared to the Lord. Nagkaroon siya ng actual experience of the throne of God. And naramdaman ni Isaiah, parang hindi maganda ang pakiramdam ko, parang mamamatay na yata ako. Because the more clearly he saw the Lord, the more clearly he saw how bad he was. Kaya hindi tayo karapat-dapat. I am undone. God will never do anything with us until He has first of all undone us. Siguro sinasabi ni Propeta Isaias na patay na ako. Nakita ni Propeta Isaias, mga kapatid, ang kanyang pagiging makasalanan. Ang pagiging makasalanan ng mga tao. Doon pa lang sa pananalita. Psalms 12 verse 2, with flattering lips and a double heart they speak. By nature our lips lie and are proud. Let the lying lips be put to silence, which put insolent things proudly and contemptuously against the righteous. By nature our lips deceive. Nandadaya. Minsan nagsisinungaling. Amen. Minsan mali-mali ang sinasabi, false, may mga falsehood. May mga maling patotoo. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Minsan yung ating mga bibig, masyadong bayolente. Swords are in their lips. Psalms 59 verse 7. Psalms 140 verse 3. Minsan yung ating mga bibig ang nagdadala ng kamatayan sa buhay ng iba. The poison of asps is under their lips. Kaya minsan, mga kapatid, yung bibig ang pinakamakasalanan. Sabi ni St. James, the book of Santiago, ng ni Santiago, tongue is the smallest part of our anatomy, but it is the most riskiest, the most violent part of our body. Pinakamaliit na bahagi ng ating katawan. Ngunit mabangis, marahas, kayang pumatay. Kaya mga kapatid, mag-iingat sa ating mga pananalita. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Isaiah was a righteous man. He was a prophet. Yet he saw the king enthroned in his throne, the Lord of hosts. He saw how sinful he was in comparison. Maaaring yung buhay na Isaiah, Sister Cynthia, maaaring hindi talagang super 100% na malinis. Kasi pag inilatag mo nga naman ang isang diamantes sa isang perfectly black background and have the right light upon it, you can see every flaw and imperfection. Flaws that were invisible before. Akala natin minsan magandang-maganda na tayo. Pero pag iniharap ka sa isang microscope, tinutukan ka ng spotlight, inilagay ka sa isang black tissue, kitang-kita ang mga imperfections natin. Ganon din tayo, mga kapatid, sa harap ng Diyos. Lagi tayong hihingi ng kapatawaran. Bababa. Kasi hindi tayo perfect. Nakakagawa tayo ng mga bagay. In fact, si Eli at saka si Job, sometimes nagsusunog yan, naghahandog sa Panginoon. Nananalangin sa Panginoon kasi sinasabi niya, baka may nagawa ang mga anak ko na hindi ko alam, Lord, hihingin ako ng tawad.
because they know the principles that we are sinful. Mga kapatid, verse 6, a seraphim brings a call from the altar. One of the functions ng mga seraphim ay lumipad. At itong sinasabi ni Prophet Isaiah, one of the seraphim flew to me, having his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. Kumuha siya ng uling na nagbabaga. And then, he touched my mouth with it and said, behold, this coal has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Pinurga. Nung hinawakan ng seraphim na yun, mga kapatid, ang nagbabagang apoy na yun, inalis niya, sabi ni seraphim sa kanya, inaalis ng coal na ito ang iyong mga kasalanan. Yung kasalanan ni Isaiah ay sinusunog ng uling na yon, mga kapatid. The fire of judgment was applied to his place of sin. Napakaganda, mga kapatid. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Who will go for us? Then Isaiah said, here I am. Here am I, send me. Nagtatanong ang Panginoon, sino ipapadala ko? God is waiting. God is looking for people to respond to His calling. Nagtatawag ang Panginoon, sino ang aking padadala? May imposible ba sa Diyos? Wala. Pero Sister Mirna, nagtanong ang Panginoon kay Isaiah. This immortal God ask a mortal man, whom shall I send? Isaiah responded, Panginoon, ako. Ipadala mo ako. What about you? Do you respond to the calling of God? You see, mga kapatid, about 2000, I think mga 2013, 2014, ganyan. Ay ko, Panginoon, wala namang, gusto ko magsimula eh. Sabi ng Panginoon, who shall I send? Sinong magsisimula? And then we did. We started a small Bible study, Sister Edith. Sa isang maliit na office sa Victoria. I responded to the call of God. Ganun din kayo, mga kapatid. Maybe God is calling you to do something. What is it? What is it that God wants you to do for His kingdom? That God is waiting for you to respond and say, here am I, Lord. Send me. Ako, Panginoon, ang ipadala mo. Kasi hindi na dapat magtanong ang Panginoon yan eh. Because God knows who to send. And God maybe is just waiting for us to respond. Amen, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, Sister Cynthia, who will go for us? On our behalf, sino ang aalis, sino ang pupunta? On our behalf. It means that the person who will go on their behalf is the representation, is the representative, is the ambassador, the extension of Jesus, the extension of God. Kaya, mga kapatid, pag nag-utos ang Panginoon, gawin na natin. Amen, mga kapatid. Who will go for us means maaring mga Christian workers, maaring mga missionaries, maaring us na mag-witness, magpatanggap, magdala ng mga kaluluwa sa paanan ni Jesus. We have to go. We have to go. We have to go and preach the word to all creatures. Preaching them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi sinabi, kaya ito, mga kapatid, mapapansin mo, Sister Cynthia, this again supports the doctrine of Trinity. Hindi sinabi na, who will go for me? Di ba kanina, holy, holy, holy. Di ba?
And then, in verse 8, Sister Edith, God said to Isaiah, who will go for us? So it must be more than one. It supports the doctrine of Trinity because instead of I, God used the word us. It seems to be the same person speaking in both the singular and the plural. It is the same person. The change of the number I and us is very remarkable, and both being meant of one and the same Lord do sufficiently intimate a plurality of the persons in the Godhead. Pa rin malalalim na yan, but nakikita niyo mga kapatid, it supports the doctrine of Trinity. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga doctrine na iisa lang ang Diyos. Iisa ang Diyos sa tatlong pagiging Diyos. Iisang Diyos in one God, but in that one God, may tatlong Godheads. Triune ang tawag, Trinity. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Sinabi ni Isaiah, hindi siya nag-hesitate, Sister Edith. Isaiah responded and wanted to become the answer to the question of God. Sino ipapadala namin? Panginoon, ako na lang. Amen ba mga kapatid? May mga tao na ayaw magpagamit sa Diyos. Amen? Magaganda ang mga boses sa mga inuman. Magaganda ang mga boses sa mga walwalan. Pag pinakanta mo sa Panginoon, wala, po ako eh. Pero doon sa mga tawanan, sa mga inumang walang kakwenta-kwenta, ang gagandang kumanta. Amen pa. Halos tumatayo pa sa ibabaw ng lamesa. Nag-o-8-8. Amen ba? Pero sa harapan ng Panginoon, lumuwagayway, naku, hindi mo mapahiyang-hiya, parang papong-papo. Pero pag nandun sa mga sanlibutan, sa mga gawaing mga walang kabuluhan, naku, hindi nahihiya. Talagang all out. Bakit? Why? Nasaan ang justice ng Panginoon? Dapat sa Panginoon kalalo magpakitang gilas. Bakit mga kapatid? Yung mga anghel nga eh. All out sa Diyos. May talagang reading pakpak lumilipad. Amen? Si Isaiah, sumagot siya mga kapatid. Mga kapatid, konti na lang. Sumagot si Isaiah, send me. Nagpagamit si Isaias. Nagpagamit. Handang maglingkod, handang magbigay ng serbisyo sa Lord. Sabi ni Isaiah, Panginoon, suguin mo ako. Hindi niya. Maganda sa tao rin yung talagang naghihintay ng basbas ng anointing. Mahirap kasi yung aalis ka lang ng gusto mo lang. Baka ikaw lang may gusto niyan. Panginoon, gusto ko magpastor. Ikaw lang pala may gusto. May basbas ba? May bendisyon? May mga tao kasi nag-uuna gusto magpastor. Naku mga kapatid. Hindi madali. Kailangan. Si Isaiah, hindi niya sinabing, Panginoon, I will go. No. Sinabi na Isaiah, Panginoon, alis ako, nandito ako, pero suguin mo ako. Para pag ginawa ko yung pinapagawa mo, may power. Baka mamaya, nandito nga ako, hindi mo naman ako sinugo. Hindi mo naman ako inutusan. Kaya pag ginawa ko yung pinapagawa mo, walang kapangyarihan kasi walang bendisyon, walang basbas. Amen mga kapatid, yun ang sinasabi niya rito na, send me. Hindi niya lang basta sinabi, Sister Charmy, na, here I am, I will go. No. Sabi niya, here I am, but send me. Basbasan mo ako. I-empower mo ako, Panginoon, para pagpunta ko doon, malakas ako. Amen mga kapatid? Verse 9 to 10, and he said, go. When we say, here I am, or here am I, send me to the Lord, we should expect that He will say, go. And pag sinabi ng Panginoon, Sister Cynthia, go, sabi ng Panginoon, maglingkod ka. Be prepared to serve. Because God will always say, go for us.
Go and tell these people, keep on hearing but do not understand, keep on seeing but do not perceive. Ang sinasabi ng Panginoon kay Isaias, kay Propeta Isaiah, ay pumunta sa mga tao at mangaral sa mga tao na hindi sumasagot. Amen mga kapatid? Kasi may mga tao nga naman na halos maubos na ang boses mo sa pangangaral ng salita ng Diyos pero hindi naman sila nakikinig. Make the heart of these people dull and their ears heavy and shut their eyes. Maaring itong mga audience ni Propeta Isaiah hindi magandang audience. Kasi yung mga tenga nila at mga mata nila hindi naman sila nakikinig. Ayaw nilang makinig ng mga salita ng Diyos. And understand with their heart and return and be healed. Nagpapakita ito daw mga kapatid that this shows what the Word of God can accomplish when it is received. Kailangan mga kapatid, pag nakikinig tayo, kaya sinasabi ko, di ba minsan kaya tayo nag-exercise, Sister Eugenia sa UK, kaya po kami nag-exercise, dahil may isang iba natutulog. Ang iba, kitang-kita na ang ngalang-ngalang mga kapatid. Pag nakabuka ng bibig, talagang kala mo wala nang katak. Laking-laki pa. Pinapakita pa talaga sa akin. Talagang gusto ko mahay, natok na ako sa'yo. Kulang na lang mga kapatid, kahiya-hiya. Bago ko matapos mga kapatid ang isang sermon, ilang araw at ilang linggo ko yung pinag-ahandaan, tapos sisinghalan mo lang ako. Kahiya-hiya mga kapatid. Talagang hindi man lang, hindi man lang nagpa-demure ng, pwede ka namang tumago eh. Diba, Sister Christine? Pwede ka, hindi wala nang kapines-pines. Mga kapatid, lalo na kung babae naman kayo, magdala kayo ng panyo, mga kapatid. O kaya sunglasses. Para pag matutulog kayo, hindi kayo halatang pikit. Yung ginagawa ni Dolphy, di ba? Si Dolphy noon, pagka may sunglasses, tas ang kanyang sunglasses, Sister Sin, sa may mata, parang pagtingin ng boss niya, mamulat siya. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Naalala ko yung mga ganyan kapatid. Kasi pinapanood ko si Babalu. Pinapanood ko yung mga katatawanan ng mga funny jokes. Ni Babalu, ni Panchito, yan, mga Chiquito, yan ang mga pinapanood ko ngayon. Kasi minsan laging dapat masaya. Kaya dapat yung salita ng Diyos, mga kapatid, Sister Ami, ay pinapakinggan natin with an open eyes, open ears, and an open heart. Kailangan handa kang tanggapin ang salita ng Diyos. Amen ba? Hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon ng pagpapalatas na nakatikom ang bibig mo. Paano ka iinom ng tubig ng buhay? Paano ka iinom nakatikom ang iyong bibig? Kailangan open yan. Kailangan yung mata mo open nakikinig. Yung tenga open nakikinig. Amen ba mga kapatid? And then I said, Lord, how long? How long? Maaring tinanong ni Propeta Isaiah, Panginoon, hanggang kailan ako mangangaral? Hanggang kailan ako gagawa ng gawain ng isang propeta? Kasi ang propeta, tagahula. Diba? Sister Mirna, sila yung nanguhula, Diba si Jonah, propeta Jonah, sabi ng Panginoon, sige, hulaan mo ang Nineveh. Pag hindi ka nagsisi, mamamatay kayo lahat. Mapapagaya kayo sa Sodoma at Gomorrah. Sige kayo. Kaya nung nangaral si Jonah, nagsisi na pati Bombay, pati mga presidente nila, di ba? Nagsisi, pati yung mga hayop, nag-fasting, nag-prayer and fasting. Because nang hula si Jonah eh. Ito ang tinatanong na, the same question is being asked by Prophet Isaiah. How long? Kaya mga kapatid, minsan, itong buhay ng mga pastor, mga kapatid, mahirap. Kasi minsan nagtatanong ko sa Panginoon, ba't ganun? Tagal-tagal na namin pinapangaral itong mga ganitong preaching. Ang tagal na namin naging topic to, parang walang bunga. Mga kapatid, bigyan nyo naman kami ng kalakasan. Magbunga naman kayo kahit konti. Kahit konti lang, kahit bubut lang, makita lang namin na may konting bubut. Alam mo yung bubut? Yung Sister Cynthia, maliit na butil na konti. Ay, salamat. Kahit paano meron. Hindi yung 50 years na sa ministry, naku, childish pa rin. Ang bababaw pa rin ng pananampalataya, hindi nagbabago. Amen ba? Para mga bata.
Pag may mga problema, laging nag-iiyakan. Pag may mga, ano ba? Akala ko ba may nagpe-prayer ka? Akala ko ba may Diyos ka? Bakit lagi ka nangangamba? Ay sabi ng Panginoon, don't worry. Sabi ng Panginoon, in everything, do everything for the glory of God. In everything, thank the Lord. Bring everything to the supplication. Manalangin kayo. Ipanalangin mo yan because prayer works. Yun ang pananampalataya, mga kapatid. When you are battered by problems, by troubles, by sickness and disease, by many distractions in life, pero doon sa mga problemang yun, mga kapatid, matatag ka pa rin. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Panginoon, nararamdaman ko ito. Panginoon, alam ko nandito ito. But Panginoon, naniniwala ako that you are going to do something. I am expecting something better. Something good is going to happen in my life. Yun ang faith, mga kapatid. Now, Prophet Isaiah is talking, how long? And God answered, until the cities are laid waste and without inhabitant. The houses are without men, the land is utterly desolate. The Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. But yet a tent will be in it, and will return and be for consuming, and as a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. How long? Mahirap kasing buhay ni Propeta Isaiah, mga kapatid, because nagtuturo siya sa mga taong hindi naman makikinig. Yung alam mong hindi makikinig, pero nagtuturo ka pa rin. Yung alam mong magtutuwid ka, pero alam mo namang i-reject ka. How long will I have to serve in this kind of ministry? Minsan nagiging kahinaan niya ng pastor. Kaya maraming pastor ang hindi nawawala sa tamang pag-iisip. Maraming pastor ang nabibigo, maraming pastor ang mababa ang moralidad. Bakit? Kasi turo sila ng turo, pero wala namang nangyayari. And the same question may be asked by Prophet Isaiah. How long? Kaya sabi ng Panginoon, how long? Pag wala nang natirang tao, pagpatay na lahat sila. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi galit na siguro ang Panginoon sa mga taong to. Amen? When Isaiah saw the Lord, who did he see? He saw God in the second person of the Trinity. He saw Jesus before he added humanity to his deity. We know this because Prophet John Apostle quotes in Isaiah 6:10, and under the inspiration of the Holy Spirit it adds, these things Isaiah said when he saw his glory and he spoke of him. John 12 verse 41. So makikita natin, Sister Cynthia, that Prophet John the Beloved wrote in the New Testament, and Isaiah wrote in the book of Isaiah. So there are two men of God confirming that Isaiah saw Jesus, and Prophet John in John 12:41, he was saying these things Isaiah said when he saw his glory and he spoke of him. John was referring to Jesus, which Isaiah saw in the book of Isaiah chapter 6. Ang kapatid, I rest my case. Sa susunod na pag-aaral nating muli, God bless you, Sister Cynthia and Pastor Jay, at sa ating mga kapatid. Okay, maraming salamat po.